Maaari mo bang isipin na kinuha, hindi lamang sa isang langit, ngunit sa pamamagitan, isampung natatanging antas ng banal na kaharian, ng mga lihim ang iyong matuklasan? Ano ang magtanawin marahil kahit na nakakatakot sa kanilang labis na kapangyarihan at kabanalan, ay ihahayag, sinasabi sa at ining mga sinaw ng account ng isang tao, si Enoch na lumakad ng malapit sa Diyos na hindi siya nakakaranas ng kamatayan, ngunit kinuha. Ngunit ang kwento ay mas malalim, na nagmumungkahi na ipinakita niya ang mismong arkitektura ng paglikha, ang pagkakasunod-sunod ng kosmiko, at ang panghuli na tirahan ng makapangyarihan sa lahat. Narito si Marco upang nabayang kasang na hindi ka panipani-baniwala, kung minsan ay nakakagulat, ang mga pangitain na inyugnay kay Enoch, paggalugad ng malalim na mga kadahilanan sa likod ng kanyang pambihirang paglalakbay at ang mga mensahe na sumisigas ang gaedat, hinahamon ang ating paggunawa sa pana ng palataya at ang universo na nilikha, Diyos. Ihanda ang iyong sarili para sa isang paglalakbay na lampas sa belo, ang halalan ni Enoch. Ang salaysay ay nagsisimula kay Enoch, isang tao na may malalim na katuwiran sa isang mapagamong edad. Bakit siya? Bakit napili si Enoch para sa gayong hindi? Naganap na paglalakbay, binigyan ng paglalakbay, binigyan ng pag-asa sa pinakamalalim na misteryo ng langit. Iminumungkahi ng teksto na ito ay ang kanyang karunungan, ang kanyang natatanging kakayahang makita at maunawaan ang banal na kalooban na nagiwalay sa kanya. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay madalas na pumipili ng mga individual para sa mga tiyak, nagbabago ng mga layunin sa mundo, katulad ng propetang Jeremias, na ipinahayag ng Diyos sa Jeremias 1:5. Bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, at bago ka ipinanggana kay ina niya ay ahan kita. Inirang kitang isang propeta sa gabansa. Ang paunang layunin na ito, ang isang pagtawag na pinagtagpi sa telang isang tao, ay tila sumasalamin ng malalim sa kwento ni Enoch. Ang kanyang walang tigil na pananampalataya at ang kanyang paglalakad kasama ng Diyos ay hindi lamang personal na debosyon. Naghahanda sila para sa isang tagdang aralin sa kosmiko. Napili siya hindi lamang ay pangmasaksihan, kundi upang maunawaan at itala ang mga lihim ng langit, ang banal na mundo, at ang pangwakas na plano ng Diyos para sa paglikha at sangkatauhan. Ang celestial call, ang landas sa pambihirang paliwanag, na ito ay naging isang makabuluhang pagliko ng umabot si Enoch sa edad na 65, isang tao na minarkahan ng kapanganakan ng kanyang anak na si Methuselah. Ito ay pagkatapos ang mga milestone na ito ng celestial call ay naging hindi may kakailang malinaw. Siya ay binisita ng dalawang pambihirang mga numero, nilalang ng napakalawag na ilaw at kapangyarihan, na lumitaw sa harap niya. Ang mga ito ay hindi ordinaryong messenger. Sila ay mga emisyonaryo mula sa banal na presensya mismo na ipinadala upang escort siya. Isipin ang gulat, ang pagtataksil, kayang pamangay malalim na pakiramdam ng kapalaran na dapat ay lumusot kay Enoch sa sandaling iyon. Ito ay isang dali na ang kanyang paglalakad sa lupa ay nagbago sa isang makalangit na pag-aakyat. Ang mga gabay na langit na ito ay ang tulay sa pagitan ng kanyang mortal na pag-iral at simula ng kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng mga larangan ni Espiritu, isang paglalakbay na magbubukas ng mga layaring pagkakaroon na minarkahan ng Diyos. Ang 10 antas ng langit. Ang paglalakbay na Enoch ay hindi isang solong paglukso sa piling ng Diyos, ngunit isang pag-unlad sa pamamagitan ng natatangging hierarchical level. Bawat isa ay nagbubunyag ng higit pa sa banal na pagkakasunod-sunod at pagiging komplikado ng universo. Ng layer na istruktura na ito ay nagsasalita sa napakalawag na sukat at masalimuot na disenyo ng nilikhaan. Diyos, na higit pa sa ating pag-unawa sa lupa, binibigyang diin nito ang ideya na ang paglapit sa panghuli kabanalan ay nangangailangan ng isang unti-unting pagumbe, isang paghahanda ng kaluluwa upang makatanggap ng mas matindi na antas ng banala na katotohanan at ila. Habang umakyat si Enoch, ang kanyang pag-unawa at pangunawa ay pinino na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang mga kababalahan at misteryo na gaganapin sa loob ng bawat kalangitan. Ang sistematikong paghahayag na ito ay nagbigay sa kanya ng isang panoramik na pagtingin sa kosmos, pinamamahalan at napapanatili ng kapangyarihan ng Diyos. Unang langit,
Ang mga paunang hakbang sa celestial realms ay nagdala kay Enoch sa unang langit, isang lugar na sumasalamin sa mga elemento ng lupa ngunit sa isang kosmiko na sukat. Dito, nakatagpo siya isang malawak, napakalawak na dagat, hindi tubig tulad ng alam natin, ngunit marahil ang primordial na tubig o isang kosmiko na karagatan na nagtatampok sa iba't ibang mga sinaw ng kosmolohiya. Nakita niya ang mga anghel na partikular na naatasan sa pamamahala ng mga bituin, gumagabay sa kanilang mga landas at tinitiyak ang kanilang ilaw na naabot ang paglika. Ang antas na ito ay naglalaman din ng mga celestial storehouses, napakalaking repository na may hawag ng mga reserba ng niebe at ulap na nagpapakita ng kontrol ng Diyos sa mga kababalagan sa atmosfera kahit nasa isang antas ng kosmiko. Ang kompartimento ng Diyo ay ipinakita din na nagtatampok ng banal na pangangasiwa kahit na ang pinakapinong mga aspeto ng kalikasan. Ang unang layer na ito ay nagsiwalat ng mga pundasyon ng kosmos na nagpapakita ng masyusing pansin ng Diyos sa detalye sa pamamahala ng pisikal na universo. Ito ay isang testamento sa iniutos na pagiging komplikado na ang pananampalataya ay tumutulong sa amin na pahalagahan. Pangalawang lenggit, pagagat sa ikalawang lenggit, nasaksihan ni Enoch ang isang kakaibang tanawin, ang isa ay punong kadiliman at kalungkutan. Dito, nakita niya ang mga angelamayra na bihag, na bilang sa malalim na kadiliman. Ang mga ito ay hindi matapat na mga lingkod ng Diyos, ngunit ang mga nag-iwan ng kanilang banal na pagtawag, naghihintay ng paghatol. Ang pangitain na ito ay nagsisilbing isang paalalan, somber tungkol sa mga kahinatnan, paghihimagzik laban sa Diyos. Inilalarawan nito na kahit na ang mga makalanggit na nilalang ay may pananagutan para sa kanilang mga pagpipilian at ang pagtalikod sa ilaw ay humahantong sa espiritual na pagkabilanggo. Ang kadiliman ay sumisimbolo sa kanilang paghihiwalay mula sa presensya ng Diyos at ang pag-asa ng panghuli na paghuhusga na naghihintay sa mga tumanggi sa kanyang otoridad. Ito ay isang malakas na paglalarawan na natagpuan sa buong Biblia, na binibigyan din ng katotohanan ng mga espiritual na kahihinatnan. Pangatlong langit, ang ikatlong langit, ay nagpakitang isang nakamamangang kaibahan sa nakarang kaharian. Nakita ni Enoch ang isang lupa na umapaw sa mga kababalahan, isang langit na langit. Sa puso nito ay ang maluwalhating punong buhay, isang simbolong buhay na walang hanggan at banal na sustansya na nakapagpapalala sa puno sa hardin ng Eden. Sa tabi nito ay dumaloy ang masaga ng mga mapagkuunang mga bukalang bulot, katas, langis, at alak na kumakatawan sa banal na pagkakalob at pagpapala. Ang kaharian na ito ay pinangalagaan ng mga mapagbantay na anghel na nagbabantay sa sagradong hardin na ito. Gayunpaman, kahit na sa pariso na ito, ipinakita ni Enoch ang kapalaran ng mga tumanggi sa Diyos, isang palalang dalawang landas na inilatag bago ang sangkatauhan, ang landas sa buhay na natagpuan sa Diyos, at ang landas na pinili ng mga tumanggi sa kanyang biyaya. Nang dalawahang pananaw na ito, sa ikatlong langit ay binibigyan din ng malalim na pagpipilian na kinakaharap ng bawat individual sa kanilang kaunayan sa Diyos. Pangapat na langit, ang paglalakbay ay nagpatuloy sa ikaapat na langit, isang kaharian na nakatuon sa mga mekanika ng kosmos, partikular ang mga pagalamang araw at buwan. Napansin ni Enoch ang kanilang tumpak na mga landas, ang kanilang mga pintuan ng pagpasok at paglabas, na itinampak ang hindi kapani-paniwalang pagkakasunod-sunod na itinataguyod ng Diyos sa mga katawan ng langit. Nasaksihan din niya ang mga nilalang na naunay sa kanila, na inilarawan bilang phoenix at chowquid, marahil ang mga simbolikong nilalang na kumakatawan sa mga siklo ng buhay at pagarinuo ang nagniningas na kalikasan ng mga celestial orbs na ito. Ang antas na ito ay nagsiwalat ng ihigit na masalimuot na disenyo ng Diyos sa pagpapanatili ng ritmo at balanse ng universo, tinitiyak ang mga siklo na namamahala sa oras at panahon sa mundo. Ito ay isang pangatay ng mga engineering sa isang malaking sukat, pinalakas ang masalimuot na kalikasan ng paglikha na kinikilalang pananampalataya. Ikalimang langit sa ikalimang langit, nakatagpo ni Enoch ang Gregory, mga kapangyarihang nilalang na umalis sa landas ng Diyos. Hindi tulad ng mga kakulong na angal sa ikalawang langit, ang Gregory dito ay inilarawan bilang pagdadalamhati,
partikular na nagdadalamhati sa kanilang mga nahulog na kapatid. Nagbibigay, ito ay isang sulyap sa mga komplikadong hierarchies at panloob na dinamika ng mga angelic realms at ang kalungkutan na maaring maging sanhi ng paglihis mula sa kalooban ng Diyos, maging sa mga magapangyarihang magkalanggit na nilalang. Ang kanilang pagdadalamhati ay nagmumungkahi ng pagkilala sa mga trahedya na kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian at sa kanilang uri, isang kosmikong kalungkutan para sa paghihiwalay mula sa kaluwalhatian ng Diyos. Ika-6 na langgit ang pag-akyat sa ika-6 na langgit ay nagsiwalat ng 7 pangagat ng mga gitinang na anghel. Bawat isa ay may mga tiyak na responsibilidad sa pagpapanatili ng pagkakasunod-sunod ng kosmiko at lupa. Ang mga angol na ito ay namamahala sa mga panahon, tinitiyak ang kanilang napapanahong paglipat at pinamamahala ng mahusay na mga ilog at dagat ng mundo. Crucially, sila rin ay naatasan sa pag-record ng mga kaluluwa ng mga tao. Ang antas na ito ay nagpakitang estrukturang pang-administratibo ng mga makalangit na lupain na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang mga host na anghel upang pamahalaan ng natural na mundo at panatilihin ang account ng isang katauhan. Itinampok nito ang banal na pansin sa detalye at ang pagkakuha ng pag-ingat ng record ng celestial tungkol sa buhay ng tao, isang konsepto na matatagpuan sa iba't-ibang bahagi ng Biblia. Ika-7 langgit, nang pinakulang pagat ni Enoch ay nagdala sa kanya sa ika-7 langgit, isang kaharian ng labis na pagkakaroon ng banal. Dito ang ila ay inilarawan bilang mabulag na matindi, isang pagpapakita ng dalisay na kaluwalhatian ng Diyos. Nasaksihan niya ang malawak na mga hugbo ng mga archangels, malakas na mandirig mga langit at messenger na nakapaligid sa banal na trono, at pagkatapos, ang panghuli paninggin ang Panginoon mismo, nakaupo sa isang napakalawak na trono, ang sentro ng lahat ng kapangyarihan at atoridad. Habang ang bungmukha ng Diyos ay madalas na inilarawan bilang isang bagay na hindi maaring makita at mabubuhay, ang mortal binigyan si Enoch ng isang pambihirang sulyap, marahil isang mediated vision, ng banal na kamahalan. Ang antas na ito ay ang pinakamalapit sa pangwakas na mapagkukunan ng lahat, isang lugar ng dalisay na pagsamba at banal na pamamahala, ang tirahan ng hari ng mahari, si Jesucristo, na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Laong langgit mo sa Lot, ang paglipat sa kabilang agarang paligid ng trono, ipinakita si Enoch sa ika-8 langgit na kilala bilang Musalot. Ang kaharian na ito ay inilarawan bilang pagkontrol sa mga pagbabago ng mga panahon, na nagmumungkahin isang mas mataas na antas ng impluensya ng langit sa mga siklo sa lupa. Naglalaman din ito ng 12 konstelasyon na nagpapahiwatig ng isang koneksyon sa pagitan ng pag-ayos ng langit at impluensya ng kosmiko sa mundo. Ang antas na ito ay nagsasalita sa masalimuot na interplay sa pagitan ng mga banal na larangan at pisikal na universo, na nagpapakita kung paano ang mga katawan ng kalangitan ay bahagi ng disenyo at pamamahala ng Diyos. Ika-9 na langgit Kuksavim, ang ika-9 na langgit na tinatawag na Kuksavim ay ipinakita bilang lokasyon ng mga bahay ng 12 palatandaan ng zodiac. Habang ang mga modernong interpretasyon ng zodiac ay nag-iba sa mga sinaunang konteksto, ang mga konstelasyong ito ay madalas na nakikita bilang mga makabuluhang marker sa kalangitan na bahaging gawain langit na orasan na itinatak ng Diyos. Ang kanilang lokasyon sa mataas na langit na ito ay nagmumungkahi ng kanilang kahalagahan sa kosmiko na istruktura at potensyal sa pagpapahiwatig ng banal na tiyempo o pagkakasunod-sunod. Pinapatibay nito ang ideya na ang paglikha ng Diyos ay may kasamang komplikadong pag-aayosin ng langit, lahat ng bahagi ng kanyang labis na plano. Ika-10 langit Aravot, sa wakas, naabot ni Enoch ang ika-10 langit Aravot na inilarawang bilang pinakamataas na lugar, ang pangwakas na tirahan ng Diyos. Matapos ang mga pangitay ng pahandang ng mga naunang antas, binigyan si Enoch ng pinakamalalim na karanasan, nakikita ang mukha ng panganang Panginoon. Ito ay isang kamangamangang paganggin na binigyan ng mga paglalarawan sa Biblia ng hindi mapapansin na ilaw ng Diyos. Iminumungkahi nito ang isang walang kaparis na antas ng banal na biyaya na ipinagkaloob kay Enoch,
na nagpapahintulot sa kanya na isang kalapitan sa makapangyarihang bihirang kung dati ipinagkaloob sa mga mortal. Ito ang mapagkukunan ng lahat ng pagkatao, ang lugar ng panghuli kabanalan at kapangyarihan kung saan natagpuan ng pananampalataya ang pangwakas na bagay nito. Ang mga pagbabagong siyanyo ni Enoch, ang paglalakbay sa langisang ay hindi lamang isang paglalakbay sa paglibot, ito ay isang karanasan sa pagbabagong siyanyo. Matapos masaksihan ng mga kababalahan at lihimeng mga banal larangan sumailalim si Enoch sa isang malalim na pagbabago. Pinahiran siya ng mamanggong langgis, isang simbolikong kilos ng pagtatalaga at paghahanda para sa kanyang bagong papel. Nagbihis din siya sa mag-investment ng kaluwalhatian ng Diyos na nagpapahiwatig ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Isang espiritual na pag-angat na naging mas katulad niya sa mga makalanggit na nilalang na nakatakpo niya. Ang pagbabagong ito ay nagmumungkahi na ang nakatakpo ng presensya at katotohanan ng Diyos sa panimula ay nagbabago sa isang tao. Pinusila at ibuhos ang mga ito ng mga banal na katanggihan na nagpapahintulot sa kanila na maglingkod sa Diyos sa mga bago at malalim na paraan. Ang mga paghahayag ng Diyos sa kabilang mga pangitain ng kalangitan na katanggap si Enoch ng direktang tagubilin mula sa Diyos. Inutusan siyang makaroon ng pravuil. Isang makalangit na pagkatao, turuan siyang komprehensibo tungkol sa kalangitan, lupa, mga elemento at ang kabuuan ng buhay ng tao. Bukod dito, inihayag ng Diyos ang isang kamangha, mga gawain para kay Enoch. Dapat niyang irekod ang lahat ng mga ipanganak. Itinampok nito ang napakalawag na tiwala na inilagay sa Enoch at ang kahalagahan ng kayang mga sinulat. Ibinahagi din ng Diyos ang mga lihim tungkol sa paglikha kay Enoch na hindi pa niya ibinahagi sa mga anghel, na binibigyang din ng natatangi at pribilehiyong relasyon na mayroon si Enoch sa tagalikha. Ang mga paghahayag na ito ay inilan hindi lamang para kay Enoch, ngunit mapangalagaan at ibahagi na nag-alok ng malalim na pananaw sa plano ng Diyos at ang likas na katotohanan. Ang pangwakas na mensahe, ang mga pangitain at paghahayag na ibinigay kay Enoch na nagtatapos sa kanyang pambihirang pag-akit, ay nagdadalang isang malalim na mensahe para sa sangkatauhan. Ang mga ito ay isang malakas na testamento sa kapangyarihan ng Diyos, ang masalimuot na kalikasan ng kanyang nilikha, at ang katotohanan ng hindi nakikitang mga lupain. Ang mga account na ito ay nagsisilbing isang mensahe ng babala na naglalarawan ng mga kahinatnan ng pagpili laban sa Diyos. Ang mga ito rin ay isang mensahe ng pag-asa na inihayag ang kaluwalhatian na naghihintay sa mga naglalakad sa pananampalataya at katuwiran. Sa huli, nakikipag-usap sila sa banal na layunin na naka-embed sa lahat ng mga bagay at ang hindi kapanipaniwalang kapalaran na naghihintay sa mga mananatiling tapat sa Diyos, kay Jesucristo. Hinihikayat tayo ng paglalakbay ni Enoch na tumingin sa kabila ng nakikitang mundo at palalimin ang ating pananampalataya sa Diyos na namamahala sa kosmos at alam ang bawat isa sa atin, na nakahanda sa atin para sa ating sariling walang hanggang paglalakbay. Anong bahaging paglalakbay ni Enoch sa pamamagitan ay lang isang karamihan sa mga hamon o nagpapalawag ang iyong pag-unawa sa Diyos at sa mga espiritual na larangan. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung natakpuan mo ang pagalugad na ito na kamangahamang ang mangyaring subscribe sa channel at pindutin ang notification bell upang hindi mo makuligtaan ang aning susunod na video. Hanggang doon magpatuloy sa paglalakad sa pananampalataya. Marko, ang paglalakbay na ito ni Enoch na detalyado sa mga sinaw ng sulatin na madalas na pinag-aralan sa tabi ng Biblia ay nag-alok ng malakas na pagpapatunay ni hindi nakikitang mga espiritual na katotohanan na hindi nakikitang mga espiritual na katotohanan na hindi nakikitang mga pisikal na pandama. Binibigyang din nito ang katotohanan na pinatatakbo ng Diyos sa mga sukat na higit pa sa aming agarang pag-unawa. Hindi lamang naniniwala si Enoch sa isang malayong Diyos sa pamamagitan ng banal na halalan at ang kanyang walang tigil na pananampalataya, binigyan siya ng pag-access upang masaksihan ang masalimuot ng gagawa ng universo, ang mga hierarchies ng mga elatang napakatrono ni Diyos. Ang mga paghahayag na ito ay hindi lamang mga pantasya na pangitain. Ang mga ito ay isang napangano sa banal na pagkakasunod-sunod.
ang mga mekanismong paglika, at ang patuloy na pakikibaka ng kosmiko sa pagitan ng mabuti at masama. Ang pag-anunga sa karanasan ni Enoch ay tumutulong sa atin na pahalagahan ang lalim at pagiging komplikado ng plano. Diyos isang plano na nagtatapos sa pagtubos na gawa ni Jesucristo. Itinuturo sa atin na ang pananampalataya ay hindi isang bulag na tumalon sa hindi alam, ngunit isang tiwala na inilagay sa pagkatao ng isang Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ni kanyang mga propeta, sa pamamagitan ng kanyang nilikha, at sa huli sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang mga lihim na ibinahagi kay Enoch ay hindi sinadya upang manatiling nakatago magpakailanman, ngunit inilaan upang may paliwanag ang landas para sa sangkatauhan na nagbabala sa paghuhusga habang sabay na nag-aalok ng malalim na pag-asa ng kaligtasan na magagamit sa pamamagitan ng pagakap sa biyay ng Diyos. Ang kanyang account ay nagpapatibay sa katotohanan ng mga anghel, kapwa-tapat at nahulog, at ang hindi nakikitang impluensya na humuhubog sa ating mundo. Nakikipag-usap ito sa masyusing detalye na kung saan ang Diyos ay nag-orkestra ng lahat ng mga bagay mula sa mga pagalaing mga katawan ng langit hanggang sa mga individual na buhay ng mga hanap sa Kanya. Pagninilay-nilay sa natatanging paglalakad ni Enoch kasama ang Diyos na hamon sa atin na isalang-alang ang antas ng pagkakaibigan na posible kapag ihanit natin ang ating buhay sa Kanyang kalooban, na nagpapakita ng mga nasasalat na gantimpalang isang buhay na nakatuon sa pananampalataya at pagsunod. Malalim na koneksyon na ito ay hindi dumating ng pagkakataon ng ngunit isang direktang resulta ni katuwiran ni Enoch at ang kanyang matatag na pangako sa paglalakad Jehova kasama ang Nibod. Diyos sa parang nagiwalay sa kanya mula sa kanyang migakapanahon. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing isang modelo para sa paglilin ng isang relasyon sa banal na lumilipas lamang sa pagsasanay sa relihiyon at nagiging isang buhay, katotohanan ng paghinga, malalim na nakakapekto sa ating pag-unawa sa buhay, kamatayan, at kawalang hanggan. Itinampok nito ang kapangyarihan ng pagpili ng isang landas na nakahanay sa mga layunin ng Diyos, na binibigyang diin na ang gayong pagpili ay magbubukas ng mapintuan upang maunawa ang mga katotohanan na mas malaki kaysa sa mga na-access sa pamamagitan ng talino ng tao lamang. Ang mga sulyap na ito sa banal na arkitektura na ibinigay upang palakasin ang ating pag-unawa na ang salaysay na ipinakita sa Biblia na sumasaklo sa paglika, pagkahulog, pagtubo sa pamamagitan ni Jesucristo at pagpapanumbalik sa hinaharap ay nakabase sa isang katotohanan na mas malaki at mas detalyado kaysa sa ganap na iting maunawan. Ngunit ma-access sa mga taong lumapit sa Diyos na may tunay na pananampalataya at pagpapakumbaba. Ito ay nagpapalala sa atin na ang Diyos ay natutuwa sa pagpapagitan kanyang sarili sa mga masigasig na nakahanap sa Kanya, hindi lamang sa pamamagitan ng akasulat na salita, ngunit kung minsan sa pamamagitan ng mga pambihirang nakatakpo na nagpapalawag ng ating panana sa likas na katangyan ng katotohanan mismo at ang banal na kaharian kung saan nakatira ang Diyos. Ang pag-aises ni Enoch sa mga mas mataas na katotohanan na ito ay hindi lamang isang pasibo na pagmamasid ngunit kasangkot sa pakikipag-ugnay at pagtuturo na nagbibigay sa kanya upang maiparating ang mga kritikal na mensahe sa kanyang henerasyon at sa atin na naghahanda sa amin para sa mga kagan, apan sa hinaharap na nakabalangka sa banal na hula at ang matindi, tapat na paglalakad kasama ang Diyos ay nakarating sa isang walang uliran na crescendo. Matapos ang kapanganakan ni Methuselah, ipinagpatuloy ni Enoch ang kanyang paglalakbay hindi lamang sa mga taon kundi sa lalim ng kanyang pakikipag-isa. Sinasabi sa amin ng Biblia na lumakad siya kasama ang Diyos sa loob ng 300 higit pang mga taon. Hindi ito isang casual na paglalakad. Ito ay isang matalik patuloy na relasyon na binuo sa malalim na pananampalataya at walang tigil na pagsunod. Pagkatapos ay dumating ang pambihirang sandali. Hindi ito isang karamdaman, hindi ito matanda na nagtatapos sa kanyang buhay sa mundo. Sa halip, si Enoch ay binisita ng dalawang hindi kapani-paniwalang mga figure na ito, ang mga banal na misyonaryo na ipinatala ng Diyos mismo. Ang kanilang pagdating ay nilagda ng pagtatapos ng kanyang paglalakad sa lupa at simula ng isang paglalakbay na lampas sa pag-unawa ni tao.
Isipin ang eksena, dalawang nilalang ng halata na pinagmula ng kalangitan na lumilitaw upang samahan ng isang tao na inilawan ang kanyang buong pag-ariral sa kasiyasiyang tagalika. Hindi lamang sila lumitaw, dumating sila upang escort siya. Hindi ito isang pagdukot, ito ay isang banal na appointment, isang elevation sa isang kaharian na hindi nakikita ng mangortol na mata, isang direktang transportasyon ng Diyos mula sa pisikal na mundo hanggang sa espiritual. Ang mga banal na kasulatan ay nagsasat lamang lumakad si Enoch kasama ang Diyos at hindi siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ang maksi na pagpapahayag na ito ay nagsasalita ng dami tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at ang malalim na katotohanan ng kanyang kaugnayan sa mga nagtataglay ng tunay na pananampalataya. Itinampok nito na ang mga plano at pamamaraan ng Diyos ay higit pa sa ating limitadong pag-unawa sa buhay at kamatayan. Pinili niyang isalin si Enoch na lumampas sa likas na pagtatapos ni buhay bilang isang patutu sa mga susunod na henerasyon tungkol sa katotohanan ng buhay na walang hanggan at ang pagkakaroon ng isang makalangit na kaharian. Mga paglalakbay na sinimulan niya sa mga figure na ito ay hindi lamang special. Ito ay isang paglipat mula sa isang sukat ng pagkakaroon sa isa pa na ginagabayan ng mga banal na kamay. Ang pag-access ni Enoch sa kalangitan na pinadali ng mga emisyonaryo na ito, pinayagan siyang makatanggap ng direktang pagtuturo at paghahayag mula sa Diyos. Ang mga pahiwatig ng Biblia sa kalawakan ng ipinakita sa kanya, mga pananaw sa pagkakasunod ng kosmiko, ang mga gawa ng espiritual na kaharian, at marahil ay sumuliyap sa mga kaganapan sa hinaharap sa loob ng grand tapestry ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan, isang plano na nakakahanap ng pangwakas na pagpapahayag at katuparan kay Jesucristo. Ang karanasan na ito ay hindi lamang gantimpala para sa kanyang katuwiran, ito ay isang pagpapakita ng matalik na koneksyon na nais ng Diyos sa kanyang nilikha na nagpapatunay na ang pananampalataya ang susi na magbubukas ng pag-access sa banal na katotohanan at pambihirang karanasan. Ang kanyang pagsasalin ay binibigyang diin ang pangako ng buhay na walang hanggan na magagamit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Isang pangako na sumasalamin sa buong Biblia at ganap na natanto para sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng nagbabayad sala na gawa ni Jesucristo. Ito ay nagsisilbing isang malakas na prefigurement na nagpapahiwatig sa katotohanan ng isang buhay na lampas sa isang buhay ang nabuhay sa direktang presensya sa Diyos, hindi ma-assess sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao lamang ngunit sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Ang mga pananaw na nakuha ni Enoch mula sa paglalakbay sa langit na ito ay may kaalaman at pananaw na maaari niyang ibahagi. Higit na mapapatibay ang pagkadalian ng pag-alay ng buhay ng isang tao sa matuwid na pamantayan ng Diyos sa isang mundo na lalong tumarig sa paghihimagsik. Nakita niya ang mga bagay na nakumpirma ang banal na salaysay, pinalakas ang kanyang paglutas at pagpabagana sa kanya na hula ng may otoridad. Ang pag-aakyat ni Enoch ay hindi lamang simbolikong nagalok, ito sa kanyang isang direktang pakikipagtagpo sa multifaceted na kalikasan ng espiritual na kosmos na pinamamahalaan ng Diyos. Habang ang kanonikal na Biblia ay maaring hindi magmapa ng 10 tahasang mga antas, ang salaysay na nakapalibot kay Enoch, kasama ang iba pang mga sanggunian sa banal na kasulatan sa langit, ay nagmumungkahi ng isang komplikadong hierarchy o pag-ayos ng mga banal na tirahan at mga sferes, hindi pagpapatakbo. Ang kanyang pagsasalina ay hindi lamang sa isang sulong, walang pag-ingat na pariso, ngunit potensyal sa pamamagitan ng iban-ibang mga rangan. Ang bawat isa ay maring magbunyag ng isang natatanging aspeto ng kamahalan ng Diyos, ang pagkakasunod-sunod ng mga host ng anghel o ang mga mekanika ng banal na patunay. Ang malalim na karanasan na ito ay ang para ng Diyos ng pagpapakita niya na sa salat na katotohanan ng hindi nakikitang mundo, isang mundo na mas malaki at mas masalimuot na iniutos kaysa sa material na tinitirhan natin. Si Enoch ay binigyan ng pagpasa sa mga mas mataas na sukat na ito, nakakakuha ng mga pananaw na mga hubog ng kanyang pag-unawa sa pangwakas na plano ng Diyos at ang kapalaran ng sangkatauhan. Nasaksihan niya ang mga kaluwalhatian at misteryo
kasama na marahilang pag-unawa sa likas na epekto ng kasalanan sa paglikha at ang pangangailangan ng paghatol ng banal na nagpatunay sa ganap na soberanya ng Diyos at ang nalalapit na paghatol na naghihintay sa mga tumanggi sa Kanya. Ang paglalakbay na ito na pinadali ng mga banal na messenger ay binibigyang din ng kapangyarihan ng isang buhay na nabuhay sa walang tigil na pananampalataya at pagsunod. Nagtatagta ito ng isang nauna na naglalarawan na habang ang mundong ito ay ang aming pansamantalang tirahan, ang aming tunay na pagkamamamayan at panghuli sa bahay ay nasa mga ito ng mga katatawanan. Ang mga pana na ibinalik ni Enoch o na isiniwalat sa pamamagitan ng kanyang buhay ay nagsilbi bilang isang mahalagang patutu sa isang mundo na mabilis na nawawala ang pagkakahawag nito sa banal na katotohanan na nagbibigay ng kaibahan sa pagitan ng temporal at walang hanggan. Inihanda nila ang pangwakas na pangako ng Biblia, buhay na walang hanggan at tirahan sa piling ng Diyos, isang pangako na ganap na natanto at ginawang na akses sa lahat na naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Ang natatanging pag-access ni Enoch, inagbibigay ng isang malakas na magang tipan sa katotohanan ng mga makalangit na lupain at ang pambihirang kalapit sa Diyos na makakamit na naglalarawan sa landas na bubuksan ni Jesucristo para sa lahat ng mga nampalataya. Ang kanyang paglalakbay sa kung ano ang inilalarawan ng ilang mga tradisyon bilang natatanging langit ay nagpapatibay sa kamangamangang saklaw ng nilika ni Diyos at ang maluwalhating kapalaran na naghihintay sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Ang engkwentro na ito sa Diyos ng harapan sa galupay na lampas sa ating agarang pangunawa, pinatibay ang kanyang makahulang pagtawag at nilagyan siya ng autoridad na magsalita ng katotohanan, Diyos sa isang tiwaling henerasyon. Ipinakita nito na ang matalik na ugnayan sa Diyos ay hindi nakakulong sa mundong ito ng eroplano ngunit umaabot sa mismong puso ng banal na presensya, isang katotohanan na sentro ng mensahe ng buong Biblia at ang pag-aasa na mayroon tayo kay Jesucristo. Kung gayon, ang mga antas ay makikita hindi lamang bilang mga pisikal na lokasyon ngunit marahil bilang unti-hanting pagunbineng Diyos mismo, ma-access sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya at banal na paanyaya. Habang mas malalim tayo sa nayulat na nasaksihan ni Enoch sa paunang kaharian na iyon, ang primer syelo, nakatagpo kami ng mga aming maginaw na pag-unawa sa katotohanan. Halimbawa, nakita niya isang napakalaking dagat, malawag na lampas sa mga karagatan sa lupa na nagmumungkahi ng isang kosmiko na sukat sa nilikang Diyos. Higit pa rito, ang mga Kent ay nagsasalita ng mga engel na partikular na naatasan sa pamamahala ng mga bituin na gumagabay sa kanilang mga kurso na naglalarawan ng isang banal na pagkakasunod-sunod at pangangasiwa sa mga katawan ng langit. Ito ay tumuturo sa isang universo na hindi pinamamahalan ng tanging pagkakataon ng gunit sa pamamagitan ng masalimuot na pangangasiwa ng Diyos na isinagawa sa pamamagitan ng kanyang mga makalanggit na host. Pinapatibay nito ang salaysay ng Biblia ng pagliha kung saan ang Diyos ay hindi lamang nagsalita ng mga bagay sa pagkakaroon ng gunit patuloy na nagpapanatili at mag-order sa kanila. Pagkatapos ay mayroong mga nakakentriga na detalye tungkol sa mga pasilidad sa pag-imbak ng celestials, mga bodega para sa niebe, mga compartment para sa mga ulap, at ang imbakan para sa hamog. Pag-isipan mo iyon sandali. Nagpinta ito ng isang larawan ay banal na kontrol sa mga elemento na nagmumungkahi na kahit na ang mga amumana ay nakikita natin bilang hindi mahulaan o natural na mga proseso ay gaganapin sa reserba na ipadala ayon sa kalooban at tiyempo ng Diyos. Ito ay sumasalamin sa mga sipi sa Biblia na nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa panahon at ang mga elemento tulad ng mga tindahan ng ulan o mga landas para sa kidlat. Para kay Enoch na makita ang mga nasasalat na aspeto ng pamamahala ng banal na ito ay malalim na mapalalim ang kanyang pananampalataya na nag-alok ng isang kosmikong pananaw sa soberanya ng Diyos. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi limitado sa sangkatauhan, sa mundo ngunit sumasaklo, sa buong kosmos hanggang sa individual na snowflake o pagbagsak ni hamog. Ang mga paghahayag na ito ay magbibigay malakas na imahinasyon at pag-unawa para ibahagi ni Enoch
na tinutulungan ang mga tao na maunawaan ang napakalawag na kapangyarihan at masalimuot na disenyo ng Diyos, isang katotohanan na pundasyon sa mensahe ng Biblia at ganap na isinama kay Jesu Kristo. Nakita niya ang mga mekanismo sa likod ng universo na nakahayag ng isang Diyos na parehong walang hanggan malawak at intimate na kasangkot sa mga detalyeang paglikha. Ang matalik na pagkakasangkot na ito ay tiyak na dumating si Jesu Kristo na nagpapakita ng pangangalaga, Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling pagtuturo at sa huli ang kanyang sakripisyo. Ang paglalakbay ni Enoch na pinadali ng biyaya ng Diyos at ang kanyang walang tigil na pananampalataya ay nag-alok ng isang sulyap sa operational heart ng kosmos na pinamamahala ng mga itinalagang lingkod ng Diyos at nakaimbag sa mga banal na reserba. Ito ay isang malakas na paalala na inilarawan ng Diyos sa Biblia ay ang Panginoon ng lahat ng nilikha, nakikita at hindi nakikita. Ang nakakakita ng mga bagay na ito ay walang alinlangan na palakasin ang pananampalataya ng sinuman na naghahayag ng isang antasin banal na pagbaplano at pagpapatupad-tupad na higit sa pag-unawa ng tao. Binabaliwala nito ang manipis na sukat ng universo sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, ang parehong Diyos na nag-alok ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ang konsepto ng mga unit ng imbaga ng langit para sa mga elemento tulad ng nebo ulap ay hindi lamang patula. Iminumungkahi nito ang isang antas ng banal na pananaw at kapangyarihan na kumokontrol sa mismong mga proseso na mahalaga para sa buhay sa mundo. Lahat ay gaganapin sa kamay ng Diyos. Ito ay nagpintang isang larawan ng banal na pagkakaloob sa isang cosmic scale. Pinalakas ang katotohanan ng Biblia na pinapanatili ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ngunit ang kosmikong paglilibot na ito ay hindi lamang tungkol sa hindi kapani, paniwalang kapangyarihan at malikhaing pagkakasunod-sunod ng Diyos. Ipinakita rin si Enoch ang mga kahihinat ng paghihimagsik laban sa Diyos. Sa ikalawang langit, sa gitnang mga kababalahan na ito, nasaksihan niya ang isang bagay na chilling, maraming mga anghel ang bihag. Ang mga ito ay hindi lamang anumang mga anghel, inilarawan sila bilang nasa malalim na kadiliman, nakatali at naghihintay ng paghuhusga. Ang dahilan ng kanilang pagkabilanggo ay malinaw. Sa account ni Enoch at sumiga sa Biblia, pinabayaan nila ang kanilang wastong tirahan at posisyon na itinalaga ng Diyos. Pinili nila ang kanilang sariling landas. Tinalikuran ang kanilang katapatan at layunin sa loob ng banal na istruktura ng Diyos. Ito ay isang malalim at malungkot na paningin na inihayag na kahit na ang makapangyarihang mga nilalang na langit ay napapailalim sa batas ng Diyos at nahaharap sa matinding kahihinatnan sa pagsuway. Binibigyang diin nito ang ganap na soberanya ng Diyos at ang kabigatan ng pagtanggi sa kanyang kalooban. Ang nakakakitang mga angelanya, ito na dating maluwalhati, na ngayon ay gaganapin sa kadiliman na naghihintay para sa isang pangwakas na paghuhusga, ay walang alinlangan na magpapalabas ng katotohanan ng hustisya ng Diyos sa kaluluwa ni Enoch. Ito ay isang matingkad na paglalarawan ang kapalaran na naghihintay sa mga tumalikod sa Diyos, anumang ang kanilang katayuan o kapangyarihan. Ang pangitain na ito ay nagpapatibay sa mga turo sa Biblia tungkol sa paghuhusga at pananagutan na naglalarawan na may mga walang hanggang mga kahinatnan para sa mga pagpipilian na ginawa tungkol sa relasyon ng isang tao sa Diyos. Ipinapagitan nito na ang paghihimagsik laban sa banal na utos na itinatag ng Diyos ay hindi pinahintulutan. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga anghel na nagkasala na itinapon sa kadiliman na nakalaan para sa paghuhusga. At ang pangitain ni Enoch ay tila nakahanay sa kapansin-pansin sa mga paglalarawan na ito. Ang malalim na kadiliman na ito ay hindi lamang isang pisikal na kawalan ng ilaw. Kinakatawan nito ay ang espiritual na pag-iba at paggabilanggo, isang estado na malayo sa maluwalhating presensya ng Diyos na dati nilang nasiyahan. Ng gravity ang kanilang sitwasyon ay nagtatampok ng walang hanggan na halaga ng pananatili sa pagkakahanay sa kalooban ng Diyos at pagpapanatili ng pananampalataya ng isang tao. Ito ay isang matibay na kaibahan sa mga tapat na anghel na nakatagpo din na naglilingkod sa Diyos sa perpektong pagsunod.
Ang mahaging ito ng paglalakbay ni Enoch ay nagpintang isang buong larawan ng espiritual na kaharian sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, hindi lamang paglikha at paglilingkod, kundi pati na rin ang paghihimagsik at ang hindi maiwasang paghuhusga. Ito ay isang katotohanan na si Jesucristo mismo ang nagsalita, na nagpapatunay sa katotohanan ang isang darating na pagkatol para sa lahat na tumanggi sa awtoridad ng Diyos. Ang pangitain na ito ay nagsisilbing isang malakas na babala na binibigyang din ng kahalagahan ng pagsisisi at pagganap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo upang maiwasan ang isang katulad na kapalaran. Inihayag nito na ang hustisya ng Diyos ay komprehensibo, na umabot kahit na sa pinakamataas na nilikha na naghihimagsik. Ang malalim na pananaw na ito ng paghuhusga ng mga mapaghimagsik na espiritu ay nagsisilbing isang matatag na backdrop na nagtatampok ng hindi kapani-paniwalang kaibahan sa mga kababalahan na isiniwalat kay Enoch sa maluwalating kalawakan ng ikatlong langit. Matapos masaksihan ang kadiliman at ang kapalaran ng mga tumanggi sa Diyos, ipinakita siya ng isang kaharian ng walang kaparis na kagandahan at kasaganahan. Ito ay hindi lamang isang sterila celestial na walang bisa ng ngunit isang masiglang lupain na punong ng kababalahan. Isipin ang isang lugar kung saan ang paglikha mismo ay kumakanta ng mga papuri, kung saan ang kagandahan ay umiral sa kanyang purong pinakawalang pasubali na anyo na sumasalamin sa walang hangganang sining at pag-ibig ng Diyos. Inilarawan ni Enoch na nakikita ang punong buhay, isang simbolo na may kahulugan sa buong Biblia, na lumilitaw sa Genesis sa simulang paglikha at muli sa paghahayag sa pagtatapos nito. Ang punong ito ay nagpapahiwatig ng buhay na walang hanggan, perpektong kalusugan, at ang pangwagas na mapagkukunan ng pagpapakain, magagamit lamang sa loob ng pagkakaroon ng Diyos. Ang pagkakaroon nito sa makalanggit na kaharian na ito ay binibigyang diin na ang totoo, walang hanggang buhay ay matatagpuan dun. Sa tabi ng puno, nakita ni Enoch ang mga bukal na dumadaloy na may pulot, gatas, langgis, at alak. Ang mga ito ay hindi lamang mga sangkap sa lupa, kinakatawan nila ang isang kasaganan, kayamanan, at pagkakaloob na higit na lumampas sa anumang nararanasan natin dito. Sa mga sinaunang kultura at sa Biblia, ang mga elementong ito ay madalas na sumisimbolong pagpapala, pangbuhay, kagalakan at pagpapahid sa espiritu. Ang hani ay nagpapahiwatig ng tamis at karunungan, ang gatas ay kumakatawan sa espiritual na pagpapakain at paglaki, ang langis ay nagsasalita tungkol sa pagpapahid at ang banal na espiritu, at mga puntos ng alak sa kagalakan, pakikipag-isa, at dugo ni Jesucristo. Ang nakakakita ng mga ito na dumadaloy sa kasaganaan sa makalangit na kaharian na ito ay nagsasalita ng mga volume tungkol sa malalakas na pagpapala na magagamit sa presensya ng Diyos. Ito ay isang larawan ng kumpletong kasiyahan at kayamanan para sa kaluluwa. At sa kamangang hardin na ito, nakita ni Enoch ang mga anghela na manggat na nagbabantay sa sagradong puwang na ito. Hindi ito ang mga nahulog na nakalan para sa kadiliman, ngunit ang tapat na mga lingkod ng Diyos na naglilingkod sa kabanalan at pinoprotektahan ang banal na santuaryo. Ang kanilang presensya ay nagpapatibay sa kabanalan at kahalagahan ni lugar na ito, isang lupain na itinagdan kaluwalhatian ng Diyos. Ang pangitanan na ito ay hindi lamang isang travelogue ng langit. Ito ay isang paghahayag ng katotohanan na naghihintay sa mga nabubuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos at mabilis na humawak sa kanilang pananampalataya. Ito ay lubos na pinagahambing, ang kapalaran ng mga tumalikod sa Diyos na binibigyang diin na ang pagpili sa pagitan ng ilaw at ikadiliman, sa pagitan ng buhay at paghuhusga ay pinakamahalaga. Itinuturo ng Biblia na ang pag-access sa Ama ay sa pamamagitan ni Jesucristo. At ang pangitay ni Enoch bagaman ang sinaunang ay nakahanay sa katotohanan ito na nagpapakitang isang kaharian ng ilaw at buhay na ma-access lamang sa pamamagitan ng banal na biyaya at pagsunod sa Diyos. Kaya, habang pinag-isipan natin ang hindi paniwalang sulyap sa masaganang kaharian ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng pangitay ni Enoch at sumiga sa buong Biblia, hindi ba ito hinahamon sa atin na palalimin ang itim pananampalataya at lumakad ng mas malapit kay Jesucristo? Gusto
o kung marinig ang iyong mga salobin sa kung paano nakakapekto ang pangitain na ito sa iyong pag-ganawa sa mga pangako ng banal, ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung nahanap mo ang paglalakbay na ito na matalino, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na pag-alugad sa mga malalim na katotohanan na ito. Hanggang sa pagkatapos, patuloy na mga anak ng ilao ng Diyos, Marco.